Isang gabi noong October 2018, gaya ng nakagawian mula nang nag-video call si Belen Damaso, 39 na taong gulang na OFW sa South Korea, at ang kanyang asawang si Gerald Damaso, 42 taong gulang na nasa Pilipinas. Masaya ang umpisa ng kanilang pag-uusap. Tulad ng dati, walang anumang senyalis ng kahit na anong problema. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, may isang bagay na biglang napansin si Belen. Sa kaliwang bahagi ng leeg ni Gerald ay may mapulang marka. Hindi ito natatakpan ng kwelyo ng kanyang damit at malinaw itong nakita sa kamera ng cellphone. Agad itong tinanong ni Belen. Sa halip na tumingin ng diretsyo sa kamera, mabilis na hinawakan ni Gerald ang kanyang leeg at bahagyang inayos ang kwelyo ng damit. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niyang pasa lamang yon matapos umano siyang aksidenteng mabangga sa isang matigas na bagay habang nagtatrabaho. Bagamat mahinaw ng kanyang sagot, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang kilos. Ilang beses niyang hinawakan ang marka sa leeg at paulit-ulit na iniiwas ang kamera sa bahaging yon. Paminsan-minsan ay napuputol din ang kanyang mga sinasabi na tila hindi siya komportable sa mga tanong ng asawa. Ngumiti lamang siya at ipinagpatuloy ang pag-uusap. Ngunit sa kanyang isipan, hindi nawala ang pagdududa. Sa loob ng halos 15 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, kilalang maingat si Gerald. Bihira itong magkaroon ng sugat o pasa. Kapag nagkakaroon man, agad nitong naipapaliwanag ng malinaw kung paano nangyari. Ngunit iba ang gabing yon, hindi lamang ang marka sa leeg ang bumabagabag kay Belen. Mas lalo siyang kinabahan dahil sa paraan ng pagsagot ng kanyang asawa at sa halatang pag-iwas nitong mapag-usapan ng tungkol sa marka. Matapos ang halos isang oras na pag-uusap, nagtapos ang video call. Nang tuluyang mamatay ang screen ng kanyang cellphone, nanatiling nakatitig si Belen sa kanyang sariling refleksyon. Hindi siya makatulog ng gabing yon. Paulit-ulit niyang binalikan sa isip ang bawat kilos, bawat titig at bawat salitang binibitawan ni Gerald. Sa unang pagkakataon, mula nang siya'y mangibang bansa, naramdaman niyang may isang lihim na matagal nang itinatago ang lalaking lubos niyang pinagkakatiwalaan. Bago pa man dumating ang gabing, napansin ni Belen Damaso ang mapulang marka sa leeg ng kanyang asawa. Kilala ang pamilya Damaso bilang isa sa mga tahimik at maayos na pamilya sa kanilang barangay sa Pampanga. Magkakilala na sina Belen at Gerald mula pa noong kabataan dahil isa lamang ang kanilang kinalakiang barangay. Habang tumatagal, nauwi sa pag-iibigan ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa magpakasal sila noong 2002. Sa mga sumunod na taon, nabiyayaan sila ng 2 anak. Sa loob ng maraming taon, si Gerald ang pangunahing naghahanap buhay. Ngunit nang mawalan siya ng trabaho, nagpa siya si Belen na tanggapin ang isang hamon na magtrabaho sa South Korea bilang factory worker. Hindi naging madali ang kanilang desisyon. Alam niyang malalayo siya sa kanyang pamilya, ngunit naniniwala siyang yun lamang ang paraan upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Sa mga unang taon ng kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa, naging maayos ang lahat. Regular siyang nagpapadala ng pera, habang si Gerald naman ang naiwan upang alagaan ang kanilang mga anak. Madalas silang mag-video call at bihira silang magkaroon ng seryosong pagtatalo. Kaya naman dahil dito, kampante si Belen na sa mabuting kalagayan ng kanyang pamilya kahit magkalayo sila. Ngunit nagbago ang lahat matapos ang gabing napansin niya ang kakaibang marka sa leeg ni Gerald. Hindi siya mapakali. Habang nasa trabaho sa South Korea, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang naging reaksyon ng asawa. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng kanyang trabaho, nagpa siyang tawagan ng pribado ang kanilang panganay na anak na si Joy. Ayaw niyang marinig ni Gerald ang kanilang pag-uusap, kaya tiniyak muna niyang wala ito sa bahay bago siya tumawag. Noong una, pangkaraniwang kumustahan lamang ang naging usapan nilang mag-ina.
Ngunit nang tanungin ni Belen kung may napapansin ba itong kakaiba sa kanyang ama nitong mga nakaraang buwan, biglang natahimik si Joy. Lumipas ang ilang segundo bago uli itong magsalita. Hindi napigilan ng dalagita ang kanyang pagiyak. Sa panginginig ng boses, inamin niyang matagal na niyang naririnig ang mga usap-usapan sa kanilang barangay na may ibang babae ang kanyang ama. Hindi niya agad sinabi yon sa kanyang ina dahil umaasa siyang tsismis lamang ang lahat. Ayaw rin niyang masaktan si Belen habang nasa malayo itong nagtatrabaho at ayaw niyang tuluyang masira ang kanilang pamilya. May isa pa siyang kinuwento, ilang buwan bago ang video call. Nakita niya ang kanyang ama sa isang fast food restaurant kasama ang isang babaeng hindi niya kilala. Magkatabi silang kumakain at tila komportable sa isa't isa. Nang tanongin niya si Gerald tungkol doon, sinabi lamang nitong may meeting siya kaugnay ng isang networking business at nagkataon lamang nakasama niya ang babae. Hindi na lamang siya nakipagtalo, ngunit hindi yun ang tanging pangyayaring bumabagabag sa kanya. Naalala rin ni Joy na ilang linggo bago yun ay umuwi ang kanyang ama na may dalang bouquet ng bulaklak. Inakala niyang may espesyal na okasyon sa kanilang pamilya, ngunit lumipas ang buong araw at walang ipinagdiwang. Nang marinig ni Belen ang lahat ng iyon, lalo siyang nanghina. Ang marka sa leeg na una niyang inakalang simpleng pasa ay unti-unti nang nagkakaroon ng ibang kahulugan. At habang umiiyak ang kanyang anak sa kabilang linya, napagtanto niya ang katotohanang matagal niyang kinatatakutan ay maaaring matagal na ring alam ng iba, maliban sa kanya. Matapos ang pag-uusap nilang mag-ina, nakiusap si Belen kay Joy na tulungan siyang alamin ang buong katotohanan. Hindi naging madali ang hiling na yon. Mahal na mahal ni Joy ang kanyang ama at ayaw niyang isipin na maaari itong magtaksil sa kanilang pamilya. Ngunit mas nanaig ang hangarin niyang malaman ng kanyang ina ang totoo kaysa hayaang patuloy itong malinlang habang nagpapakahirap sa ibang bansa. Naging mas mapagmasid si Joy sa mga kilos ng kanyang ama. Isang hapon habang nasa trabaho si Gerald at siya lamang ang nasa bahay, napansin niyang nakasabit sa likod ng pinto ang pantalon na ginagamit nito noong nakaraang araw. Nang tingnan niya ang laman ng bulsa, may nakita siyang ilang resibo mula sa isang hotel sa kalapit na lungsod. Agad niyang kinuhaan ng litrato ang mga ito. Mas lalo siyang nabahala nang makita ang petsa sa resibo. Ayon sa sinabi noon ng kanyang ama, overtime daw siya sa trabaho sa araw na yon. Ngunit batay sa oras na nakalagay sa resibo, malinaw na nasa hotel ito sa mga oras na dapat ay nasa trabaho. Hindi yun ang huling natuklasan ni Joy. Makalipas lamang ang ilang araw, nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang pitaka ng kanyang ama at nang buksan niya ito, nakita niya ang isang larawan ng babae na nakasipit sa pagitan ng mga card sa loob. Ito rin ang babaeng nakita niyang kasama ng kanyang ama sa isang fast food restaurant ilang buwan na ang nakalipas. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na isang petsa at maikling mensahe na tila paggunita sa isang espesyal na araw. Bagamat walang buong pangalan, sapat na yon upang lalong pagtibayin ng kanyang hinala. Isa-isang pinadala ni Joy ang mga larawan ng mga ebidensya sa kanyang ina sa South Korea. Habang tinitingnan ni Belen ang mga litrato sa kanyang cellphone, may isa pa siyang naalalang pangyayari. Noon ay pinili lamang niyang balewalain. Ilang buwan bago ang lahat ng ito, nagpadala si Gerald ng malaswang larawan na kuha ng kanyang maselang bahagi. Hindi niya kailanman ito ginawa kaya labis na nagulat si Belen. Ilang segundo lamang ang lumipas ay agad itong binawi ni Gerald at sinabi na aksidente lamang ang nangyari. Ipinaliwanag nitong namimiss lamang daw niya ang kanyang asawa kaya nakapagpadala siya ng ganoong larawan. Noon ay pinaniwalaan yon ni Belen, ngunit nang balikan niya ang pangyayaring yon kasabay ng mga bagong ebidensya, napagtanto niyang malamang ay hindi talaga para sa kanya ang litrato. Nagkamali lamang si Gerald ng taong napadalhan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw ang larawan ng isang lihim na matagal nang itinatago. Ang mga resibo
ang litrato, ang mga bulaklak at ang mapulang marka sa leeg na unang nagbukas ng kanyang pagdududa. Para kay Belen, hindi na ito magkakahiwalay na pangyayari. Isa na itong iisang kwento ng panlilinlang na nangyari habang siya ay nagsisikap magtrabaho sa ibang bansa upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Hindi na niya kailangan ng mas marami pang ebidensya upang maghinala. Ang kailangan na lamang niya ay makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. At dahil doon, gumawa siya ng isang desisyong hindi niya ipinaalam kahit kanino. Ang lihim na pag-uwi sa Pilipinas upang harapin ang asawang matagal na pala siyang niloloko. Hindi sinabi ni Belen Damaso sa kanyang asawa ang plano niyang umuwi ng Pilipinas. Nagpaalam lamang siya sa kanyang supervisor sa pabrika sa South Korea at gumamit ng isang buwang leave. Maging ang kanyang mga anak ay hindi niya sinabihan sa eksaktong araw ng kanyang pagdating. Ang tanging layunin niya ay makita ang tunay na kalagayan ng kanyang pamilya nang walang sinumang nakapaghahanda. Pagdating niya sa Pilipinas, hindi siya dumiretso sa kanilang bahay. Sa halip nakipagkita muna siya sa isa niyang matalik na kaibigan na matagal nang naninirahan sa kanilang bayan. Isa ito sa mga taong matagal nang nakakarinig ng mga usap-usapan tungkol kay Gerald. Ngunit nag-aatubiling magsabi kay Belen dahil wala itong matibay na ebidensya noon. Sa kanilang pag-uusap, mas mabigat na impormasyon ang kanyang nalaman. Ayon sa kaibigan, matagal nang napapabalitang may relasyon si Gerald sa isang babaeng kilala sa kanilang lungsod. Hindi lamang umano panandali ang ugnayan ang namamagitan sa dalawa. May mga nagsasabing halos 4 na taon na silang madalas na nakikitang magkasama. Ngunit ang sumunod na detalye ang lalong nagpayanig kay Belen. Ayon sa impormasyong nakalap ng kanyang kaibigan, nagdadalang tao na umano ang hinihinalang karelasyon ni Gerald. Ito ay si Rosana Vidal, isang kilalang branch manager ng bangko sa kanilang lungsod. Maganda ang reputasyon nito sa komunidad at aktibo rin sa iba't ibang civic organizations. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang propesyon at mga gawaing pangkomunidad. Kaya naman walang sino man ang madaling makapaniwala na maaaring masangkot siya sa isang lihim na relasyon sa isang lalaking may pamilya. Matapos ang ilang araw na palihim na pag-iimbestiga, nagpa siya si Belen Damaso na harapin ang kanyang asawa. Pinili niyang gawin ito sa loob mismo ng kanilang bahay. Matapos makatulog ang kanilang bunsong anak, naroon din si Joy na siyang tumulong sa paggalap ng ilan sa mga ebidensya. Sa simula ng pag-uusap, mariing itinanggi ni Gerald na mayroon siyang ibang babae. Muli niyang sinabi na pawang chismis lamang ang lahat at wala siyang nilabag sa tiwalang binigay ng kanyang pamilya. Ngunit isa-isang inilabas ni Belen ang mga impormasyong nalalaman niya. Unti-unting nawala ang mga paliwanag ni Gerald. Nananahimik lamang ito at tinanggap ang galit ng asawa. Lalong naging masalimuot ang sitwasyon nang tuluyang magsampa ng kaso si Belen at nagsimula ng magkaroon ng formal na investigasyon. Umabot ang iskandalo sa pinagtatrabahuan ni Rosana. Dahil sa mga naging paglabag na napatunayan sa isinagawang administrative investigation at sa epekto nito sa kanyang propesyon, tuluyan siyang nawalan ng trabaho sa bangko. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang reputasyong matagal niyang binuo bilang isang respetadong branch manager ay tuluyang nasira. Samantala si Gerald naman ay nawalan din ng tiwala ang marami niyang mga kamag-anak at kaibigan. Ang pamilyang minsang ipinagmamalaki niya ay tuluyan ng nagkawatak-watak. Ngunit sa lahat ng naapektuhan ng pangyayari, si Joy ang may pinakamabigat na pinasan. Mahal niya ang kanyang ama, ngunit siya rin ang naging pangunahing saksi sa mga ebidensyang naglantad sa katotohanan. Siya ang nakakita sa mga resibo, sa litrato at sa mga bagay na nagpapatunay na may lihim na buhay ang kanyang ama habang ang kanyang ina naman ay nagsisikap magtrabaho sa ibang bansa. Makalipas ang ilang buwan, umabot sa hukuman ang kaso. Sa pagdinig, isa-isang iniharap ng prosekusyon ang mga ebidensyang nakalap sa loob ng mahabang panahon.
Matapos suriin ang lahat ng iniharap na dokumento at testimonya, naglabas ng desisyon ang hukuman. Napatunayang may pananagutan si Gerald sa mga paglabag na isinampa laban sa kanya. Dahil sa mga ebidensyang iniharap at sa napatunayang naging epekto ng kanyang mga ginawa sa kanyang asawa at pamilya, hinatulan siya ng 6 na taong pagkakakulong kaugnay ng kasong VAWC. Samantala ang kanyang karelasyon na si Rosana Vidal ay naharap din sa kaukulang pananagutan batay sa naging pasya ng korte. At sa iba pang kaugnay na proseso, kasabay nito tuluyan na rin siyang nawalan ng pagkakataong maibalik ang dati niyang propesyon. Ang babaeng minsang iginagalang bilang isang matagumpay na branch manager ng bangko ay napilitang lisanin ang kanilang lungsod matapos masira ang kanyang reputasyon at mawalan ng tiwala ang maraming taong dati humahanga sa kanya. Para kay Belen, maituturing na tagumpay ang naging resulta ng legal na laban. Ngunit aminado siyang walang desisyon ng hukuman ang makapagbabalik ng mga taong nawala, ng mga taon ng pagtitiwala na nasira at ng mga pagkakataong hindi na maibabalik. Habang siya ay nagsusumikap noon sa South Korea upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya, unti-unti na palang nabubuo ang kasinungalingang tuluyang sisira sa kanilang pagsasama. Ang kasong ito ay nagsilbing paalala, maaaring maitago ang isang marka sa leeg, ngunit hindi kailanman naging madali ang magtago ng katotohanan. Maraming salamat po sa pagsubaybay mga kakosa.